So, hello, good morning. Ito yung ating bagong device na version 10 na radar gold scope. Dito yung manual natin for distance and difference. So, mag-scan tayo ngayon ng auto scan, yung automatic. So, gamit ng ating Android. Nandito yung radar natin. Ito yung software natin. Kailangan natin magbadali dahil umuulan. Ito yung magsusukat ng distance saka difference, yung analyzer. So kailangan natin ng automatic scan. I-off natin ito. Tapos dito tayo mag-scan sa scope nya. Kailangan ilagay natin is naka auto scan. So scan tayo ng ito, Gold EU electricity. So Bluetooth connected. So mamaya natin gamitin yung manual sa distance saka difference. So ayan guys, umulan. So maganda ang panahon, maganda pag ulan kasi malakas ang ionic ng ating hinahanap. So ito ang mga antenna, apat ito, kanya-kanya ito ng function. May receiver, transmitter, at saka ground vibration para sa Gold EU vibration. Ito yung antenna na long range saka short range. Pag malayo tayo, i-high range natin kasi naka-auto scan tayo. Hanap tayo dito sa area na ito kung mayroon ba talaga ditong nakabaon. Ang kagandahan sa device na ito is pwede mo siyang i-off ang kanyang distance saka difference, at ang gagamitin is auto scan. Ito yung auto scan, wala siyang limit, malalim man o malayo. Dito natin i-set scan. Ayan o, naka-auto. So connected na tayo dito sa Gold EU electricity scan. So ayan o, ito yung light indicator na power indicator. Yung lead na blinking is iyan ang Bluetooth connected. Ito naman is charger dito. So madali lang siya gamitin. So simulan na natin. Maghanap tayo ng treasure dito sa area na ito. Wala siyang limit na distance, wala din siyang limit na lalim. So kapag nawala na yung auto scan, i-auto scan ulit. Yan. Within parang 10 seconds ata mawala yan. Every 10 seconds pipinutin yan. Ito. So auto scan. Tumuro doon. So may tinuro sa dito banda. Dito malaman kung anong lalim ito. Ayan siya. Meron diyang sa gitna ng ilog yan, merong lumang akasya. May tinuro din sa dito banda So mukhang malayo ito. Auto scan. Tingnan lang yung naka-auto scan dyan. Kung matapos siya. Isa diri sa likod.
So guys, umuulan. Pero may tinurudan kaso lang may mga bahay dyan. Hindi natin pwedeng puntahan. May mga bahay dyan. So di natin alam kung gaano kalayo yan dahil naka-power off ang kanyang analyzer. At di natin alam kung gaano kalalim. So may yan, naka-auto scan yan. Hindi natin alam kung gaano kalayo, gaano kalalim. So kung gagamitan naman natin yung ano yan, lalim, i-power on lang yung ating analyzer para makontrol niya ang layo at saka distance. So for example, gusto natin ng 1 kilometer. Pinutin na yung stimulus, start. Then meron po tayong lalagay na numbers dito. Payong kay mabasa. Lagyan natin na ano, lagyan natin ng 400 or ang anong gusto mo, 500 meters away ba. So para sa akin, lagay ko muna ng ano 400. Eight. Then stop natin sa lalim na gusto natin. For example, is 10 meters, lagay ko 29. 10 meters ang lalim. Megahertz. Ayan siya. So yan yung mga yung yellow na yan, signal yan. Sa harap, likod, parameter paikot. Yan ang signal. Pero i-auto scan pa rin natin para papasok dito lahat ang kanyang frequency sa antenna. Transmit, receive. So yung isa dito is ultraviolet na signal. So yun pa rin. Yan, naka-ready na yan. 400 meters away. So meron tayong masagap. Yung device na ito guys, kung wala siyang masagap na layo, wala siyang direksyon, panay niya ikot. So i-share rin konti para di sasayad. Wala siyang ituturo kung wala siyang makukuha sa deepness na 9. Ayaw niyang magturo. Wala siyang tinuro. So, wala tayong nasagap na 10 meters sa 400 meters away. Wala siyang napupoint. Try natin i-scan yung puno na yan. Sa gitna ng ilog may akasya dyan, na luma akasya. Anong number ng ano? Lagyan din sa 50. 100 meters away. Number sa 100. 2997 point 94 58 kilohertz. Deepness, stop. Kasi may tubig dyan, gitna ng ilog yung kasya na yan. I-try natin i-scan sa 4 meters. 4 meters, 74, 94. Ito naman 55. 4, 5. So ito yung 4 meters deep. So auto scan pa rin. Kasi naka built in siya dito. Papunta dito sa analyzer, then bago lalabas dito sa machine sa ilalim, bago niya itapon dito sa antenna natin.
kasi yung tinuro, ibang tinuro niya. Sa distansya ng puno. So, yung antenna na yan ang ground vibration, vibrator. Kaya yung magpipick up. So, wala talaga sa ituturo dyan. Wala tayong ituturo yung akasya na yan. Ito talaga sa likod. Sa likod. So, di natin pwede puntahan yan. Maraming bahay dyan sa area na yan. Ay, malata tayo. Balik na naman siya doon. Parang may pag ganitong style niya, turo dyan, turo dito, saka sa likod. May tinuro siyang 3 portion. So, yun lang guys. Yun lang ang paggamit ng device na ito. Stop na tayo guys. Malakas yung ulan. Nabasa yung device natin. Hindi pwedeng mabasa. So, ito lang paggamit dito. Sa analyzer na ito, ito yung magkukontrol sa layo at saka lalim na gusto natin. Pili lang po kayo kung gaano kalayo yung gusto nyong i-scan at saka anong lalim. So after nyo manual scan, automatic scan, wala siyang limit. Pag pinapatay mo ito, direct scan siya, wala siyang limit na layo at saka lalim. So kapag mayroon tayong nasagap sa device na ito, puntahan natin at saka natin i-power on ang controller ng distance at deepness para malaman natin kung ano kalalim yung nasagap mo sa autoscan. Sige yan guys, ganito lang ang kanyang, ito yung antenna balancing. Yung antenna balancing na yan, kanya-kanya itong trabaho. Yung kabila, ito yung transmitter, ito yung receiver. Saka ito yung transmitter, ito yung ground vibration. Ito yung ang gagandaan dito, meron tayong ground vibration. Ito yung positive at negative. So siya yung mag-ground. So re-receive dito ng analyzer natin. Malalaman natin kung gaano kalayo at gaano kalalim ang ating target. So yan guys, napakagandang device ito. Tested and proven na. Pero payo ko lang dun sa mga hunters na marami nang nandisgrasya sa mga hukay dahil wala silang tamang gamit sa paglukit sa treasure site. So kung mapinpoint mo naman ang treasure site, kailangan mo pa rin na i-scan kung may wala ba siyang delikado. So kailangan meron kayong ganito para safety ang operation, kasi malalaman mo kung gaano kalalim ang items. Then malalaman mo rin kung gaano kalalim yung poison. Number 1, poison talaga ang kalaban sa treasure hunting. Pangalawa, bomb. Yung bomb, matagpuan lang yan sa cave tunnel, sa mga bunkers. So sa mga small deposit na medium, yan ay yung kalaban natin dyan. Yung mga hindi nakikitang kalaban, yung lason. So kung meron kayong ganito, malalaman nyo kung gaano kalalim yung trap, poison trap. Kasi number 1 natin kalaban dyan, poison trap talaga. So recommended ko po itong device na ito para sa mga treasure hunting dito sa Pilipinas. Ito yung gamitin nyo, recommended radar. Tested and proven na po ito. Marami na po itong
nakuha at marami na pong nakasubok dito nga gumamit. So thank you guys. God bless.